prevailing sa legal profession. With the advent of AI, artificial intelligence and machine learning, are the days of lawyers and prosecutors at the end of times. Hindi naman. I don't think so. Binigyang diin ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida na hindi kailanman mapapalitan ng artificial intelligence o AI at machine learning ang mga abogado at prosecutor sa bansa. Sa gitna ng mga diskusyon tungkol sa pagunlad ng teknolohiya, naniniwala ang kalihim na mananatiling mahalaga ang papel ng tao sa legal na propesyon. Ito ay dahil sa pangangailangan ng human compassion o pagmamalasakit sa pagpapatupad ng batas. Ayon sa kalihim, bagamat dapat gamitin ang pagsulong sa teknolohiya para sa kapakinabangan ng kagawaran, hindi ito maaaring maging ganap na substitute o kapalit sa mga tao. At the end of the day, we look at humans, no? At persons who might be indicted and convicted and may be arrested. So we need to balance it, 'di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Sa pagpapatupad ng batas, kailangan na doon lagi yung compassion, 'di ba? Yung human compassion. Ipiniliwanag niya na dahil mga tao ang nasasangkot sa mga kaso, maging sila ay mga biktima o mga akusado, mahalaga ang human factor at human input sa pagsusuri at pagtitimbang ng lahat ng mga ebidensyang nakakalap. Hindi talaga mawawala ang papel ng humans, no? And the AI or machine learning will not take over completely, no? But of course, advances in technology, we should use it also to benefit us, no? But as a substitute, it won't happen. Ito rin ang naging mensahe ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier sa oath-taking ng mga bagong abogado na nakapasa noong 2025 bar exams na hindi mapapalitan ang papel ng mga tao sa sistemang panghustisya. AI may support justice, but it must never substitute human judgments. So for those saying that AI will soon replace lawyers, that is not true. The legal profession remains and will always be essentially and deeply a human endeavor. Ang pahayag na ito ng DOJ ay kasunod ng pakikipag-ugnayan ng kalihim kanina sa mga prosecutor at mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa probinsya ng Batangas upang matiyak na mayroong common direction at common trust sa pagganap ng kanilang mandato. Binigyang diin ng DOJ ang kahalagahan ng kolektibong pagkilos at pagkakaisa upang lalong mapalakas ang sistema ng katarungan sa Pilipinas. Nagbibigay tayo ng oras, panahon para dito. Kasi dito para mabuhay yung komunikasyon. Kasi lahat magsisimula sa komunikasyon. By opening up the doors of communication ng PADEFARA, which is the Department of Justice, we are able to thresh out the issues, the problems, and come with a common solution. Yun talaga ang susi dito. Pag nag-uusap, nagtutulungan, mas madaling makahanap ng solusyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.